Taong 1847 noong itinayo ang Cárcel y Presidio Correccional o mas kilala ngayon bilang Manila City Jail. Dito dinala noon ang mga bilanggo mula sa iba't ibang parte ng bansa. Nanatili rin dito ang mga prisoners of war noong World War II. Sa tagal na nitong nakatayo, saksi ang istrukturang ito sa iba't ibang klase ng pamumuno. Yung mga panahon nun, andun yung panggagarole, yung mga chain ball, yung pang mga ibang mga restraining device na mga masyadong sa pagkatao natin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa Bureau of Jail and Management Penology o BJMP, isang museo ang binuksan sa loob mismo ng kulungan. Dito, makikita ang mga kumpiskadong kontrabando tulad ng bolo, sumpak, mga gamit na ginawang patalim at mga larawan noong unang panahon. Pero bukod dito, nakadisplay din ang ilang obra na gawa mismo ng mga PDL. Ganon din ang awards at kasaysayan ng Manila City Jail. Bukas ang museo sa lahat at libre pa. Kailangan lang magpa-schedule sa Facebook page ng Manila City Jail bago pumunta. Yung pong pagbabalik tanaw po sa kasaysayan po ng pangungulungan sa bansa natin. Ngayon po nandito na po tayo sa estado na makatao at saka po yung proper development po ng mga persons deprived of liberty para po pag-join nila sa mainstream ng ating society, makita po sila mga individual. 2 billiard tables din ang inilagay sa museo para libangan ng mga PDLs at jail officers. Pinangunahan ni Manila City Vice Mayor Yul Servo Nieto ang Breaking of the Rack bilang opisyal na pagbubukas ng gaganapin na Bida 10-ball billiard tournament. Dito, nabanggit ng bise na pag-uusapan nilang gumawa ng resolusyon bilang pagkilala sa kauna-unahang museo sa loob ng kulungan sa buong bansa. Pero maganda sana kung ma-declare yun, ma-declare ito na sinasabi mo. Siyempre part ng history nga ito, yung paano yung development, yung kita ng kulungan. Mula 1847 hanggang 2024. Mahalagang kasaysayan dahil dito natin mas naiintindihan ang ating mga kultura at nakasanayan. Hindi ito perpekto, kaya importanteng aralin at balikan para ang masasamang parte nito hindi na maulit pa at tularan. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang museo sa Manila City Jail kasama si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, okay, may mga bilangguan na ginagawang tourist attraction, hindi lamang dito sa ating bansa. No? Sa Amerika halimbawa, may Alcatraz, di ba? Yes. Malaking tourist attraction yan. At sa ibang mga lugar, sa Europa, nagiging tourist attraction. Eto, may parang tourist guide rin ba dito sa Manila City Jail? Dito, Pops Jay, since dito naman sa ating bansa, ito yung kauna-unahan na museum sa loob nga ng kulungan. Na tourist attraction. Yes, na tourist attraction sa loob ng kulungan. Meron namang yung tour guide para sa mga mamamasyal since open nga siya sa public din. At ito yung mga jail officer din. So, hindi dapat matakot yung mga gustong pumasyal kasi safe naman. Okay. At yun ang magpapaliwanag kung ano makikita syempre, nila. oo. Okay, yung historic items na kontrabando, ang kwento sa likod ng mga ito, may mga maishashare ka ba? Oo. Actually, alam mo, Pops Jay, May nakita ako oo. sitilyo na parang kinatalas pa. Patalim, oo. Meron nga umabot pa yung face shield, yung parang salamin na part, Oo. pati yun ginawang patalim. So sinasabi nga nila warden na talagang Ayan, halo-halo na itong Oo. mga naitabi nila na mga kontrabando na confiscated. So ito kagaya ng mga bolo, ayan mga lumang-luma na ang yan, kapal Pops ng Jay. kalawang. Kasi puro kalawang na, Oo. lumang-luma na yan. Pati yung mga sumpak na tinatawag. At actually, Pops Jay, medyo nakakabilib din no? Kasi imaginein mo, yung mga materials na gamit nila sa loob, yung kung ano lang yung meron sila at nagawa nila yon. May nakita pa nga akong water heater. Oo. So, makikita mo parang tinape-tape lang ng mga wires. Nadiskartehan, Oo, Oo. pero ayun, kahit na kagaya noon, mapapakinabangan siya, hindi pa rin siya pwede doon sa loob. Nabanggit mo, libre lamang ang entrance dito. Ano ba talaga ang goal ng Manila City Jail para gawin ito? Sabi nga ni Warden, sayang, Pops Jay, kasi late nang naisip na gawin itong museum kasi kung sana mas maaga pa, mas madami siguro yung kanilang naitabi na mga artifacts. Kasi nga, Naitapon na ba yung iba? yung iba kasi, Pops Jay, hindi na mahanap. Yung mga sinasabi nga nila, yung mga ginamit doon sa mga parang marahas na pamamaraan kung paano magparusa. Siyempre, World War II, panahon ng Kastila, sobrang tagal na. So, ang gusto sana nila,
bisitahin din ng mga tao doon sa loob para malaman nila yung kung gaano kadami yung nangyari. Kasi ngayon, Pops J, Correct, oo. yung nakita doon sa video na mapa nila, di ba, pabilog kasi Oo, siya. oo. Ganun siya kalaki before. Pero ngayon kasi, kalahati na lang yung sakop ng BJMP eh. Kasi Ano nangyari tinirhan doon? na, residential. Tinirhan na, Oo. oo. So parang siguro yung mga tao, hindi nila isipin na yung maliit na espasyo, yung gano'n, may mayamang kasaysayan. So yun yung gusto nila, Warden, doon sa pagtatayo nilang museum na malaman din ng mga tao yun. Bukod sa museum, meron pang tinatawag na billiard tournament. Ano? Paano ba ito? Sino mga kasali? Sinong kalahok? At paano security? Oo. Oo. Eto, Pops J, Yung tako lang, baka pwedeng pansibat yun eh. Oo. ayun naman, Pops J, meron kasi silang inventory. So, Oo. lahat ng gamit, hindi nila nakikip yun sa loob ng kulungan. Nakukuha lang nila yon kapag maglalaro na Oo. or kapag kagaya ng mga ginawang may mga ganong okasyon. Tapos yun, ano lang siya, bale PDLs lang din yung magkakalaban, Persons Deprived of Liberty. Pero meron ding mga laro na puro officer lang. Pero ang gagaling nila, Pops J, kasi last year, bumisita doon sino nga ito? Si The Magician, si Efren Bata Efren Bata Reyes. Oo, sila mismo nakalaban niya yung mga PDL at muntik na daw matalo si Efren. Ganun yung mga talaga ba? levels. Yes. Ganun kagagaling. Magagaling. Ano? Nag-exhibition pa siguro. Nagpakitang gilas pa si Efren. Okay. Ang seguridad naman. Halimbawa, bibisita ako doon sa museo. Yes. Kamusta naman ang security? Sasamahan ba ako ng guard? Ayun, Oo. syempre kailangan before pumunta, prior, makipag-ugnayan muna kasi hindi rin basta-basta makapasok, Pops J. So kailangan talaga ng mga ID na kailangan. Tapos assured naman yung security kasi madami talaga yung naka-deploy na mga jail officer. So bawat sulok nung jail, talaga meron naman palaging Oo. mga jail officer. Tsaka ako, Pops J, nakailang balik na ako. Ilang So balik? far, so good. Oo, safe naman. Wala naman nangyari sa'yo? Wala naman. So, paanong sistema? Magre-register sila doon? Yes. Okay, may special pass siguro? Yes, kasi para din... Kasi Pops J, nakita ko may mga inmates na doon sa vicinity. Doon, oo. Oo. Pero sila, Pops J, nakakapunta sila doon sa vicinity kapag lang meron din silang mga bantay at kagaya noon na may okasyon. Kasi nag-oath taking pa sila Oo, para oo. doon sa kanilang laro. Pero sa mga normal naman na araw, especially if i-open siya sa public, hindi naman makakapunta doon yung mga PDL. Nakita ko may mga produktong gawa pa ng mga inmates. Yes. Ito ba for sale? Oo, sa mga Pops J. bumibisita? Oo, ayan yung isa sa mga Parang souvenir. pinagkakakitaan. Yes. Isa yun sa pinagkakakitaan ng mga PDL. At ang ganda din na natatampok siya doon sa museum kasi may malaki din yung opportunity na, ayun nga, mabili din ng mga bumibisita. Dagdag kita rin sa mga Yes. inmates. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Kyla Makantan.